Ang ganda ng sana ng gising ko. Maaliwalas yung weather. Nakatulog ako ng maayos. Tapos naririnig ko pa nga yung chirp ng mga ibon. Super excited na rin ako yung pagluto sa Echo ng breakfast. Pero nung humarap ako sa salamin, nalaki ang aking mga mata. Bakit may pimple ako sa noo? Isang pimple na nasa gitna pa talaga ng noo ko. Bakit ngayon pa? Masyado ko ba talagang iniisip si Echo? Hindi naman masyado eh. Slight lang. Naghilamos na ako and then bumaba na para magluto. With or without pimple. Dapat ipagluto ko sa Echo. Fight kasi. Nagluto ako ng egg, bacon, fried rice, at nagtimpla ng juice. Nagtimpla rin ako ng kape. Sana magustuhan ni Echo. Maya-maya pa, nagpatugtog ng malakas yung kapitbahay. Lagi yan nagpapatugtog tuwing umaga. Marami nga nagre-reklamo na nagigising sila. Pero hindi naman nila masyadong masita kasi matanda na yung couple na nakatira. I don't wanna miss a thing by Aerosmith. Napasway naman ako sa melody habang nagluluto. Regaluhan ko kaya sila mamaya ng mga CD. Music lover couple talaga sila. Hala, chorus na. Niready ko ng sandok bilang mic at sinimulang kantahin ang chorus. Pinikit ko pa ang mga mata ko para with feelings. Yung isa ko namang kamay, kumukumpas-kumpas pa. Napanood ko kasi minsan si Ann Curtis, kaya ayun, naging idol ko siya. Kinanta ko yung susunod na lyrics. Kinulot-kulot ko pa yung boses ko. Huminga ako ng malalim. Kasi ibibirit ko yung last word ng lyrics. Ngumiti ako. Ang galing ko talagang kumanta. Basta kapag sa Idol Ann, magaling na. Maya-maya, may biglang nalaglag. Napatingin ako sa likod ko. Si Echo, parang umuubo. Echo, kanina ka pa ba dyan? Kinuha niya yung briefcase niya sa floor. Yun pala nalaglag kanina. Or nabitawan niya. Sabi niya lang. Tapos umuubo-ubo pa rin. Nilapitan ko naman siya. Okay ka lang? Masama bang pakiramdam mo? Umubo lang siya. Hala, may sakit ka ba? Kanina ka pa kasi. Napatigil ako. Then, naliit ang mga mata ko. Para kasing, teka nga Echo, may ubo ka ba talaga? O pinagtatawanan mo lang ako? Umubo pa ulit siya kunwari. Nako, ganyan-ganyan siya kapag pipigil tumawa. Ikaw Echo, masyado ka nagandahan sa boses ko no? Bilib na ata sa akin si Echo. Kasi super ganda ng boses ko. Mana kay Ann. Pinilit niyang huwag na ulit umubo. At naging seryoso na ulit ang mukha. Pero parang nagpipigil pa rin siya ng ngiti. Tumingin siya sa kanyang relo. Ganito ka aga, nagwawala ka. Nagpipigil pa rin siya ng ngiti. Oy, hindi ako nagwawala ah. That's called singing. Sabi ko sa kanya at tinaas ang kilay ko. Tinaas rin niya ang isa niyang kilay na parang nagsasabing, ready nga. Tapos tumingin lang sa akin. Doon ko lang na-realize. Hala, nakalimutan ko. Bigla akong tumalikod. Ano na namang meron? Seryosong sabi ni Echo. For sure, yung kanina nakataas niyang kilay ay nakakunot na ngayon. Ha, hindi, wala. Sige, upo ka na doon. Ihanda ko na kasi yung food mo. Please, wag mo na akong tingnan, Echo. May pimple ako. Buti naman natarinig ko na siyang naglalakad. Papunta sa table at umupo. Naghahain na ako ng food, pero tinatakpan ko pa ang mukha ko ng plato. Masyado nga lang yung halata, kaya either pinipilit ko ang leeg ko to other direction para hindi niya ako matingnan or nakatawag ang mukha ko sa buhok ko. Pabalik na ako sa kitchen nang bigla siyang nagsalita. May mali ba ako nagawa? Napatigil tuloy ako sa paglalakad pero nakataligod pa rin ako sa kanya. Bakit mo naman tinatanong yan? Wala ka namang maling nagawa, Echo. Word, ano bang sinasabi niya? Galit ka ba sa akin? Hala, bakit naman ako magagalit sa'yo, Echo? Hindi ako galit, no? Ano ba talagang meron? Wala naman siyang ginagawa. Sigurado ka bang hindi ka galit? Nakatalikod pa rin ako.
Itong pimple na kasi ito. Imbis na may moment kami ni Echo na magtitigan, ay naudlat pa. Hala Echo, hindi nga talaga ako galit sa'yo. Promise, promise. Panigurado nakakulot na naman ang kilay nito. Kung ganoon, bakit ayaw mo tumingin sa akin? Hindi ako galit, Echo. Hindi lang ako talaga pwedeng tumingin dahil may pimple ako. OA na kung OA. Pero baka ma-turn off siya sa akin kapag nakita mo to. Hindi pwede yun. Tumitingin naman ako sa'yo Tumingin naman ako sa kanya kanina nang kinakausap niya ako about my talent singing. Narinig ko siyang tumayo. Lumalapit na sa akin. Huwag kang lilingon kasi. Kahit super gwapo siya, huwag kang lilingon. Hanggang sa naramdaman ko, nakatayo na siya sa likuran ko. Napalunok naman ako. May nangyari ba? Wala, Echo. Wala namang nangyayari. May dapat bang mangyari? Di ba? Wala namang dapat mangyari. Wala talaga. Nag-fake laugh pa ako. Anong sinabi ko? Sige lang, mataranta ka lang. Mas magiging obvious ka niyan. Humarap ka nga sa akin. Ha? Hindi pwede, Echo eh. Hindi talaga pwede. Echo naman. Bakit hindi pwede? Ano kasi kailangan ko nang pumunta sa kitchen. Oo, tama. Kaya kailangan. Nakaharap na ako papunta doon. What kasi? Bakit kailangan mong pumunta sa kusina? Bakit ko kailangan? Bakit nga ba? May nakalimutan kasi ako. Kukunin ko lang. Palusot ko. Anong nakalimutan mo? Ang dami mo namang tanong, Echo. Nakalimutan ko yung bakit ba kasi ang daming tanong ni Echo? Ganito ba talaga kapag lawyer, ang asawa mo, ang hirap makalusot? Yung sandok, nakalimutan ko kunin yung sandok. Bakit mo kailangan ng sandok? Kasi magluluto ako. Pangluto naman talaga ang sandok, di ba? Bakit na magluluto ulit? Super daming tanong. Kasi Echo, kailangan. Basta kailangan. Huwag ka na magtanong ha. Sige, punta na ako sa kitchen. Ang daming tanong. Ang hirap namang sumagot. So, korte na nga lang tayo magkita. Joke. May masabi lang kasi. Nag-start ako maglakad. Pero nagulat ako. Nang hawakan niya ang left arm ko. Napatigil ako sa sobrang gulat. At sobrang saya. Kaya di ko nalang napansin. Dahan-dahan niya akong inikot. Paharap sa kanya. Nakakulot yung kanyang noo. Habang nakatingin sa akin. Ano bang problema? Hindi niya ba nakikita? Tinakpan ko nga kaagad ang aking noo. With my right hand, mahirap na. Baka makita pa niya ako. Masakit ba ang ulo mo? Dumabali na ang kulot ng kanyang noo. Ha? Hindi Nahihilo ka ba? Hindi rin. Kung ganoon, bakit nakahawak ka sa noo mo? Wala lang, para cool. Nag-fake laugh ako para makumbinsi siya at ngumiti ako pagkatapos. Please, Echo, huwag ka na magtanong, please. Nangangali na ako Nababalo ka na ba talaga? Di pa rin pala talaga siya tumigil. Tumango na lang tuloy ako para matapos na. Oo, Echo, sorry. Nababalo lang talaga ako ng tuluyan. Para pumunta ka na sa office mo. Nakakulot pa rin ang kilay niya. Ano bang pwede kang sabihin? Promise talaga, Echo. Wala akong itinatago o tinatakpan o kung ano man. Wala talaga. Kaya punta ka na sa office mo. Okay? Bigla namang tumaas ang kanyang kilay. So, may tinatakpan ka nga sa noo mo. Ang laki ang aking mga mata. Paano niya nalaman? Hala, di ba nga sinabi ko, wala akong tinatago. Wala talaga. Wala. Bakit ba ang hirap paliwanagan nitong si Echo? Hala, ayan na naman siya. Nagpipigil ng ngiti. Masyado ba talaga akong obvious? Patingin ang noo mo. What? Hindi pwede, Echo. Hindi pwede. Hindi pwede talaga. Hinihigpitan ko na ang pagtakip sa aking noo. Kumunot naman ang kanyang noo. Ano ba kasi tinatago mo? Patingin lang. Wala lang to, Echo. Punta ka na sa office mo, okay? Baka malate ka pa Hindi ako aalis hanggat hindi ko nakikita.
Tumingin naman siya sa akin. Wala talaga makikita, Echo. Noo lang talaga to. Tanggalin mo na kasi ang kamay mo. Hindi talaga pwede eh. Please, Bubu. Nagpaut pa ako. Tapos, beautiful eyes. Hindi mo ako madadaan sa ganyan. Patingin na kasi. Umiling-iling ako. Sorry, Echo. Tanggalin mo na yung kamay mo. O hahalikan kita dyan. Sabi ni Echo. Napatingin naman ako sa kanya. We, blackmail ba yan? Oo, blackmail. Kaya patingin na. Inaambad na ni Echo ang kamay niya sa akin. Tinignan ko pa siya ulit ng medyo matagal at seryoso. Ngumiti ako. Sige, forever ko na lang hindi tatanggalin. Para forever mo akong iba-blackmail, nahahalikan mo ako. Humihinga na siya ng malalim. Ibig sabihin, pasigaw na siya. Kailangan mapigilan ko iyon. Echo, please naman Hindi mo talaga pwedeng makita to. May reason naman ako eh. Ano ba talagang dahilan? His nose flared. Sabi ko na, naiinis na siya talaga. Tumingin tuloy ako sa floor. Sorry na. Ayoko kasing ma-turn off ka sa akin kapag nakita mo to eh. Natahimik siya. Hindi na kaya siya galit. Bigla na lamang may humawak sa right arm ko at dahan-dahang tinanggal sa noo ko. Hindi pa pala niya binibitawan yung left arm ko kanina. Kaya hawak niya yung dalawang arms ko. Kikiligin na sana ako kung hindi ko lamang naalaala na nakatingin siya sa aking noo. Ano bang meron? Nakakulot ang kanyang kilay habang nakatingin sa aking noo. Hindi mo ba talaga napapansin, Echo? Ang alin? Hala, hindi niyo ba talaga nakikita? Ang laki-laki kaya? Ayan, Echo, yung pimple ko. Sa may gitna pa talaga ng aking noo pumwesto. Tapos, tumango-tango pa siya. Grabe, yung pimple ko. Ha? Tapos, ano pang tinatago mo kanina? Nakatingin pa rin siya sa aking noo. Naghahanap pa rin ng aking tinatago. Wala naman akong tinatago eh. Itong pimple lang na to. Well, ayan nga, yung pimple ko. Tinuro ko pa. Tumigil naman agad siya sa pagtingin sa noo ko at tinignan ako sa mata. Yan lang? O hindi? Yan tinatawag na lang ha? Major yan. Napakalaking problema kaya nito. Akala niya, lang to. Pero hindi. Hinding-hindi. Nagiging artista na ata ako. Singer na actress pa. Saan ka pa? Umubo na naman siya. Pinagtatawanan na naman ata ako. Huwag ka nga tumawa, Echo. Hahalikan kita dyan. Tumigil naman siya tapos tumingin sa akin. Oh ha, effective. Blackmail ba yon? Tanong ni Echo. Yap, blackmail. Kaya huwag ka nang tumigil sa pag-ubo forever. Ano, halikan na kita. Ngumuso na rin ako at nag-ready na. Iniiwas naman niya ang tingin sa akin. Sa tingin mo, papayag ako. Naman, ayaw mo nga akong bitawan eh. Pakibot pa talaga itong si Echo. Ngayon pa lang yata niya napansin. Kaya binitawan niya kaagad ang hawak niya sa akin. Sa tingin mo, gusto kitang halikan? Miling-iling pa siya. Naku Echo, pakipot ka lang. Ayaw mo pa talaga? Bakit namumula yung tenga mo na naman? Uy, ikaw Echo ha? Pakipot forever tong si Echo. Tumigil ka na nga. Aalis na ako. Tapos kinuha na niya ang kanyang mga gamit at naglakad papunta sa pinto. Parang naaasar na si Echo. Uy Echo, wait lang. Uy, huwag ka na magalit. Hinabol ko siya palabas ng bahay. Sumikat na pala ang araw. Echo, huwag ka na magalit. Peace na tayo. Nilalagay niya ang kanyang mga gamit sa kotse. Hala, hindi na naman ako pinapansin. Change tactic. Bubu, huwag ka na magalit Gusto mo, kiss na lang kita para hindi ka na magtampo. Lumapit-lapit pa ako sa kanya na kunwari ay hahalikan ko siya. Napatawa ako kasi ang pula na naman ang kanyang tenga. Ang sarap talagang asarin. Aren't they sweet? Napatingin naman kami ni Echo sa biglang nagsalita. May grupo ng mga mayayamang babae ang nasa harapan namin at pinapanood pala kami. May mga ka-age ako pero karamihan sa mga babae dito
Mga nasa 30s na siguro. Super sophisticated at social sila. You must be Mr. and Mrs. Tan. Lumapit sa amin ang isang 30-something na babae. She has a nice smile. Parang siyang si ma'am na feeling ko laging pumupunta ng salon. Siya yata yung parang leader. Nag-smile din ako sa kanya. Hi, I'm Cassandra, but you can call me Cassie. And this is Echo, my husband. Nax. Ang sarap namang sabihin, ang husband. Tumingin siya kay Echo at tumangulang si Echo. I'm very glad to finally meet you both. I've heard about Mr. Tan through magazines, but I've never expected Mrs. Tan to be of outstanding beauty. The subdivision gossip didn't give justice in describing you. Napa-smile naman ako ng malaki sa kanyang sinabi, Nax, bolera pala tong si Madam. Oh, thank you. You're too kind, Madam. You're too beautiful beyond words too. Nag-blush din siya sa aking sinabi. Magkakasundo kami nito. Thank you. I'm Amelia Smith, by the way. Ever since you've moved in the subdivision, every one of us is excited to meet both of you. Tumango din naman yung ibang mga babae. Bakit nga pala puro babae lang sila? You guys are so sweet. Naalaala ko tuloy when I was newly married. Sabi ng babaeng nakasol. Tapos may flowers sa gilid ng kanyang dress. I know, kapag may alcohol din kami ng hubby ko, hindi ako tumitigil hanggat hindi kami nagkakabati before he goes to work. Sabi naman ng babaeng parang ka-age ko lang. Well, of course, we didn't really mean to see both of you having an argument. Sabi naman ng babaeng ka-age ni mami ko rin. It just happened na nakita namin kayong lumabas ng bahay and saw you offering him a kiss. Nakangiting sabi nito. How sweet. Sabi nilang sabay-sabay para mas kinikilig pa sa akin. Napatawa naman ako na mahinhin dahil sa kanila. Napatingin naman kaming lahat kay Echo. Please excuse me. I need to go. Tumitig naman siya sa akin na parang humihingi ng tulong. Hindi nga pala magaling si Echo makipag-meet ng mga bagong tao. Ngumiti naman ako sa kanya. Sige Echo, ingat ka ha. Tapos tumingin ako sa kanila. Please excuse him. Malilate na kasi siya eh. I said and smiled. Yes of course. Take care Mr. Tan. Madam Amelia said while smiling. Tumango naman si Echo, pero hindi pa rin pumapasok ng kotse. Paano ba naman? Nakatingin pa rin sila sa amin. Parang may hinihintay. Oh please, don't mind us. Go ahead and do it. Sanay naman kaming makakita ng kissing couples. I often don't admit this, pero favorite ko talaga ang pagkiss sa husband ko. Bago siya pamuntang work, sabi nila. At tumango naman sila in agreement. Ngumiti lang ako sa kanila. Tumama muna at nagsalita. Actually, favorite ko rin yan. Sabi ko naman bigla. Tumingin ako kay Echo, pero nakakunot naman ang kanyang noo. Nagagalit ata to. Tumingin naman ako ulit doon sa mga babae. Nakatingin pa rin sila sa amin. Nginitian ko na lang sila. Actually, my husband is really shy. He's not really used in displaying affection in public. Pero napakasweet niya talaga. Lagi nga niyang nauubos yung niluto ko. Tapos kahit anong gawin ko, o anong itsura ko, hindi siya natoturn off sa akin. Tapos kapag kami nga lang dalawa, hindi ko na natapos ang sasabihin ko. Kasi hinila na ako ni Echo, papalapit sa kanya, at hinalikan sa cheek. Bye, sabi niya. Tapos pumasok na sa kanyang kotse. Hindi ko na narinig. Yung mga kinikilig na sinasabi ng ibang mga babae, hindi ko na rin nakita. Ang super pulang tenga ni Echo. Hindi ko na rin pinansin ang malakas at tibok ng puso ko. Basta nakahawak lang ako sa aking pisngi. Habang tinitingnan palayo ang kanyang kotse,